This is not about personalities. It's about performance, alignment, and urgency. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon. O, ayan. Nakita nyo, mga insan, no? O, mga gabinete sekretary na nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation letter kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos. Una sa listahan dyan, DILG Secretary Junvic Rimulya. O, taray may kusa pala tong tao na to. Aminado pala siyang tamad siya at kurap. Diba? Sabi ni... mga insan dilinawin ko. Sila Claire Castro ang nagsabi nun, Malacanang mismo. Magandang araw sa ating mga insan. Ako po ang inyong banat insan at nandito na naman tayo sa isang makatotohanang reaksyon, komento at opinyon. Ang inyong bungis-gis na insan ay maghahatid na naman sa inyo ng kalokohan. Hindi mga insan, seryoso po tayo ngayon. Wala po tong halong kalokohan at never po tayong nagloloko dito sa ating channel mga insan. Masayahing tao lang po tayo pero makatotohanan ng ating komentaryo, reaksyon at opinion. At bago tayo magpatuloy mga insan, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-update kapag may mga bago tayong video. Libre lang yan mga insan, wala pong bayad yan at wala po kayong dapat ikatakot dahil walang monthly fee yan mga insan, libre lang po yan. Malaking tulong po yan dito sa ating channel. At yun nga mga insan, huwag nyo rin kalimutan na i-follow tayo sa ating Facebook page at TikTok. Andyan po, yan, nakikita nyo sa inyong screen ang QR code. Scan nyo lang po yan, huwag po kayong matakot. Safe na safe po yan. Para lang po marekta kayo dun sa Facebook at sa ating TikTok mga insan. So ito na nga mga insan, pag-usapan na natin ngayon yung panawagan ni PBBM na courtesy resignation para sa kanyang mga gabinete. Dahil ayon pa sa kanila, bawal daw ang tamad sa kanilang gobyerno. At bawal daw po ang kurap sa kanilang gobyerno. Ano? Bawal ang kurap? Ito ba sila yun? So, ito na mga isan. Wag na natin pagdaling doon. Mag-react na tayo dito. Ano na taglay na? Bawal. Walang puwang ang tamad at kurap sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang ginit ng palasyo kaya pinag-utos ng presidente ang paghain ng courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Para sa ibang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang naging paliwanag dyan ng Malacanang? Ruth, frustrated nga si Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng ilang mga gabinete ng administrasyon kaya ipinag-utos niya ang pagsusumite ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang cabinet secretaries, heads of agencies na merong cabinet rank, presidential advisors at assistant. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaapekto sa desisyong ito ang resulta ng midterm elections. Sa paningin daw kasi ng Pangulo, mukhang nakukulangan ang taong bayan sa performance ng gobyerno kaya hindi nakuha ang target na numero sa Senado. Ang gusto raw ng Pangulo, bilisan ng mga kagawaran ng mga isinusulong na programa ng gobyerno. Sabi ni Castro, bukod... Naku po, ano ba programa ng gobyerno? Isa pa yung bahala isipan mga insan Ano ba po programa ng gobyerno? Ano ba mga project nila? Ano ba mga project? Bukod sa mga nawawalang pondo na dapat ipaliwanag ng gobyernong ito, ano yung project nila? Dismayado ka sa mga gabinete mo, ba't yung mga pinili mo? Tsaka, si Castro ano yan? Hindi mo magre-resign yan? Sabagay, wag. Si Castro ang patunay. Dugtungan nyo na lang, si Castro ang patunay na hindi lahat ng abogado ay... Dali natin ito mga insan. Medyo happy to
Sa performance ay titingnan din ng Pangulo kung sino-sino sa mga ito ang nasasangkot sa anomalya dahil wala nga raw puwang ang korupsyon sa administrasyon. Ipinapakita rin umano ng hapag na mismong si Pangulong Marcos ang bastonero. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castro. Request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department. This is not about personality. It's about performance, alignment, and urgency. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon. Garay, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon. Aling Claire, tanong lang. Si BBM ba? Ano siya? Di ba siya korap? Kung hindi, paano yung mga flood control project? Asan na yun? Yung sa PhilHealth, asan na yun? Yung mga blanco-blankong may camera, ano na yun? Ano bang natin doon, masasabi? At yung mga 1 million housing per year, ano nangyari? Tanong lang, Ma'am Claire, di ba korap talaga? Pangulong Marcos Jr. Ruth, tiniyak ng Malacanang na walang operasyon ng mga kagawaran na maaapektuhan dahil bagamat magsusumite ng courtesy resignation ng mga government officials ng executive branch, mananatili pa rin sila sa pwesto hanggang wala pang ibinibigay na desisyon ang Pangulong Marcos. Ruth. Kasi may partikular ba na binanggit itong si Jose Castro na halimbawa kalihim o head ng isang agency na hindi maganda yung performance kaya gusto nilang magbitiw sa pwesto? Alam mo, Ruth, kahit na may mga lumalabas na pangalan tungkol doon sa mga cabinet secretaries na sinasabing, nako, mukhang hindi kontento si Pangulong Marcos sa mga performance nito, walang ibinigay na kahit na anong identity o pangalan ang Malacanang kung sino-sino ba itong tinitingnan nila na posibleng matanggal sa pwesto. Kaya daw pinag-courtesy resignation ng lahat, sabi ni Jose Castro, dahil nais ng Pangulo na ma-realize ng lahat ng opisyal ng executive na kailangan nilang kumilos at malaan nila kung meron ba silang mga pagkukulang. Ruth? Yari na, meron ba silang pagkukulang? Pagkukulang ng presidente. Hindi ba pwedeng tingnan yan, Claire? Para fair naman, di ba? Mas galit yung taong bayan sa Pangulo, hindi naman dun sa gabinete niya Dahil siya yung gumagawa ng programa doon sa mga gabinete niya. May hiwalay-hiwalay na yan. Pero may hiwalay-hiwalay na na opisina, may hiwalay-hiwalay na tungkulin yan. Pero nasa kanya pa rin yung command niyan Di ba? So, kapalpakan nung nasa baba niya, kapalpakan niya rin yan. Kung sa katotohanan lang. Di ba? Dapat din siguro, tingnan niya na rin. Di ba? Kung talagang siya, na tawag nitong nakikinig siya sa mga hinaing ng mga mamamayang Pilipino, di dapat sumabay na rin po siya sa pagbibitiw sa pwesto. Diba? Sa katotohanan lang naman yan, mga insan. Kaya naman nagtawag lang siya ng courtesy resignation kasi hindi niya naman kaya tanggalin yan, mga yan Diba? Lalo na yung mga kasamahan doon sa pagpapadala kay Tatay Digong Duterte sa Dahig, Netherlands. Kaya niya bang basta tanggal ka na? Diba? Hindi, may utang na loob siya ron Diba? Dahil doon na isa katuparan nila ang pagpapadala kay Tatay Digong Duterte doon sa Dahig, Netherlands. So, ito mga insan, may tumalima doon sa panawagan niyang mass resignation Papakita ko sa inyo kung sino-sino sila yung nagpasa na ng resignation na nila, tumalima na. Ang daming mga pangalan nitong mga insan, pero parang nakukulangan ako dito at parang may hinahanap ako talaga na dapat na mag-resign talaga ng bonggang-bongga ayan. Nakita nyo, mga insan mga gabinete secretary na nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation letter
kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos. Una sa listahan dyan, DILG Secretary Junvic Rimulya. O, taray may kusa pala tong tao na to. Aminado pala siyang tamad siya at kurap. Di ba? Sabi ni... mga insan dilinawin ko. Sila Claire Castro ang nagsabi nun, Malacanang mismo. Bawal sa kanila ang tamad at kurap. So, kaya nga nagano sila ng resignation Nag-courtesy resignation. So, nag-resign ka. Ibig sabihin, tinatanggap mo sa sarili mo na ikaw ay tamad at isang kurap. Diba? Tama po yun. Kasi kung hindi ako tamad at hindi ako kurap na nasa pamahalan, ba't ako magre-resign? Ay, ang panawagan lang naman. Basta, courtesy resignation doon sa mga tamad at mga kurap. So, ako, hindi ako kurap ba't nandito to? Kaya minado pangalawa dyan, yung DICT Secretary Henry Aguda. Medyo hindi ko masyadong kalala yan. Mga insan, tahimik lang yan sa Gedli yata Pangatlo, MMDA Chairman Romando Artis. DBM Secretary Amina Pangandaman. DOTR Secretary Vince Dizon. DMW Secretary Hans Kakdak. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ito po yung kapatid ni Senator Win Gatchalian, mga insan. Okay naman tao to Magaling naman to sa pamumuno niya. Siguro na na lang din to mga insan dala dahil siyempre nanawagan nga ng pero ako hindi ako naniniwalang tamad at kurap. Mahusay na leader to, mga Gatchalian, mga insan. Kasi kita yan sa Valenzuela kung gaano ka unlad din yung Valenzuela, mga insan. So, ito, pangawalo, sa DE Secretary Francisco Tio Laurel, DOPRA Secretary Ralph Recto. Nako, Ralph Recto. Parang isa ka dun sa sinabihan na kurap inuulit ko hindi po sa akin galing yan, mga insan. Sa kanila po talaga nang galing. Sila nagsabi dun, di ba? Ang linaw na sinabi ni Claire Castro na bawal sa kanilang sa gobyerno ni Marcos yung tamad at kurap. Diba? Ulitin ko ulit. Kung ako, isa sa mga empleyado dyan sa Malacanang, isa ako sa mga sekretary, hindi ako magre-resign. Bakit? Kasi hindi naman ako tamad at kurap. Di ba? Ba't ako magre-resign? Kahit magtawag ka pa ng courtesy resignation dyan, tanggalin mo ako kung gusto mo akong tanggalin. Hindi ako magre-resign kasi yun ang panawagan nyo. Ayaw nyo ng tamad at kurap, di ba? Dahil pak na nag-resign kayo, hindi parang inamin nyo na tamad at kurap kayo. Sinusunod natin dito. Pero mamaya, rekto yung sa natin, PhilHealth. Anyari pala doon. DOT Secretary Cristina Garcia Prasco, Solicitor General Menardo Guibarra, DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya. Naku naman po, tanggalin mo na yung unang pangalan mo. Crispin na lang ipalit mo. Hindi bagay yung pangalan mo sa pagkatao mo, Rimulya. At talaga aminado kayo dalawang magkapatid na tamad at kurap. Ulitin ko ulit. Hindi po sa akin galing yan. Kila Claire lang, inuulit ko lang dito mga insan. Baka ako na naman pagbibintangan nyo dyan. Tapos sino to? Pang 13 na tayo. PCO Secretary J. Ruiz, Dole Secretary Bienvenido Laguesma. Dapat talaga itong Dole na to. Tanggalin talaga to. Ito yung kasapakat ng ng mga mayayaman at negosyante. Kaya meron tayong provincial rate at Manila rate. Yan po yung binubuwag ng aking sinusuportahan na kamanggagawa party list. Dapat talaga tanggalin to. Pantayan trabaho Trabaho sa probinsya, trabaho sa Metro Manila. Mag-iisang pagod lang pero magkaiba ng sweldo. Ito, pinagluloko tayo nito. Kaya dapat sila tanggalin na yan sa pwesto. Dapat ang ipalit dyan yung may puso sa masa, yung may puso para sa manggagawa. So, sino kasunod? Ito ay si number 50 na tayo, Executive Secretary Lucas Bersamin. Dapat lang. Lucas. TESDA Secretary, TESDA General, Director General Jose Benitez. DepEd Secretary Arsenio Balisacan. Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, DER Secretary Conrado Estrella III,
DOE Secretary Rafael Lutella, DepEd Secretary Sana Angara, yan po yung, Sani Angara, yan po yung pumalit kay Ma'am Sara Duterte sa pagka DepEd Secretary. So, sige, ma'am. Nagretiro sila, nag-resign sila, so aminado sila na sila ay tamad. Kung hindi mo sila itamad, ando doon sila sa kategorya ng korap. Bahala na lang po kayo mga insan kung nasaan sila kategorya. Sila ba nasa tamad o nandoon sila sa korap. Basta eto mga insan, nakikita kong dahilan dyan na kaya nagtawag siya ng courtesy resignation. Meron siyang nakikitang ibang mga dapat gawin dyan. Kasi syempre, kung naka-epekto yung desisyon ni BBM doon sa nangyaring midterm election na nakita niya sobrang lakas talaga ng mga Duterte at ngayon gusto niyang sa loob ng 3 taon makabawi naman siya sa mga mamamayang Pilipino. Para naman pag nag-exit siya sa pagiging presidente, may tumatak naman na maganda para sa kanya. Yun ay kung may tatatak na maganda. Sa pagkakapalagay ko, pagkakaalam ko mga insan, ang matinding tumatak dito kay BBM, kung hindi yung blankong may cameral report, yung pagkakawala ng mga pondo, ang matinding tumatak sa kanya, yung pagpayag niya na makidnap si Tatay Digong Duterte doon sa The Hague, Netherlands. At ang matindi pang tumatak sa kanya, yung pambubudol niya sa 20 pesos na bigas. Yun ang maaalala ng taong bayan sa kanya mga insan. So hanggang dito lang mga insan, maraming salamat sa inyong panunood. At siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong video. At maraming salamat po sa panonood at ingat po kayo palagi. Paalam po.